Yan, hindi nila alam ang mga nangyayari noon kay Marcos. Ako buhay pa, matanda na ako. Mag-80 na ako. Kaya alam ko kung ano nangyari noong martial law. Kung ano nangyari diyan sa Pilipinas. Ginagawa ninyong mangmang ang mga taong bayan, ang mga Pilipino. Ginawa ninyo sila mga tanga ng mga walang pinag-aralan, ang pinag-aanuhan nyo. Ang kinukuha nyo, yung mga walang alam, walang na pag-aralan. Hindi ba kayo walang kasalanan si Marcos. Wala siyang ginawang masama sa bansa. Magandang ginawa niyang mabuti sa bansa. Ang mga tao, yung mga Aquino ang may kasalanan ng lahat. Yan sila Noynoy Aquino. Yan sila sumulong. Sila ang may gawa ng lahat. Ginagawa ninyong tanga mga tao. Kayo mga nagrarally dyan. Ano ba kayo? Mga bobo ba kayo? Yan si Ernie Tanyada, kilala ko yan eh. Oh. Mga tanga-tanga kayo. Nakikinig kayo sa ano. Ako alam ko lahat na nangyari dyan. Alam ko lahat na nangyari dahil dyan ako pinanganak, dyan ako lumaki, dyan ako tumanda. Alam ko lahat na ng mga nangyayari. Hindi ba kayo na Please lang. Tigilan nyo na yan. Walang mangyayaring maganda sa bansa natin, lalo naghihirap. Kaya nagkakaganyan yung mga yan, desperado na sila, wala silang manakaw. Ano ba yung mga yan? Yung mga taong yan, nagrarally niya, mga terorista yan. Kilala ko yung mga yan, mga namumuno nung araw dyan sa mga anong yan. Please lang, kawawa ang ibang mga Pilipino, nagugutom, natasama sa mga kalokohan ninyo, na kayong mga rallyista. Wala naman kayong mapapala dyan eh. Gagawin lang kayong tanga ng mga yan, babayaran kayo ng konting pera para pangkain ninyo. And then after that, baliwala na sila pagka nagkagulo-gulo at nasaktan kayo, hindi kayo tutulungan ng mga yan. Maniwala kayo. Sila buhay, sila nakaligtas, kayo mga namatay. Dahil sumama kayo dyan sa mga rally-rally yan. At saka hindi na mangyayari ang martial law. Wala na. Hindi ganong klase na ang ngayon. Wala na nun. Mga inutil kayo, nakikinig kayo dyan sa mga yan. Mga nagraraling namumuno sa inyo. Gusto lang na nila pera eh. Magkapera sila, magnakaw na magnakaw. Kaya sila nagkakaganyan, desperado sila dahil wala na sila manakaw, wala sila makuha. Tsaka yung mga human rights na yan, hindi totoo yun. Sila ang mga nung araw. Sila ang mga nangguloya, sila etang. Sila nanggugulo. Natural, government, po protection ng ibang tao. Yung mga walang kasalanan. Sila mga nanggugulo eh. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Diyos ko, kayong mga kabataan kayo. Makinig naman kayo. Wala kayong mahihita dyan. Kawawa lang. Kayong mga magbulang, anuhin nyo mga anak nyo. Ngayon, yung mga taong yung mahihirap na walang pera, na nababayaran, problema na nila yon. Kung gusto nila mamatay dyan isang araw sa dahil ginagawa nila ng gugulo sila eh. Wala naman sila mahihita. Hindi naman sila magiging milyonaryo sa mga taong yan. Yung mga namumuno sa kanila, may kwarta, pinagtatawanan na lang sila. Nakikiloko-loko kayo. Ano mahihita nyo dyan? Pagka nagkagulo na naman ulit, katulad noon, sisisihin nyo yung gobyerno, si Marcos. Kilala ko yung mga nandyan. Pwede ba? Walang kasalanan si Marcos. Tanungin nyo si Enrile dahil siya ang nasa kanang kamay ni Marcos noon. Alam niya lahat ng istorya. Basahin niyo yung libro ni Enrile. Yan mga yan, pinsan niya ni si Ramos, ni Marcos. Mga inggit, kasi naiinggit sila. Dahil si Marcos may pera. Dahil siya nakaano ng gold. Bakit niyo na yun? Hindi naman para kay Marcos lang yun. Para sa buong mundo yun. Ano ba pinaggagalaitin ninyo? Ano ba pinaggagalaitin niya mga namumuno dyan? Naiinggit sila. Ang hirap sa ating mga Pilipino, napaka-inggitero talaga ng iba. Masyado silang bitter, masyado silang Hindi maganda sa tao yan. Hindi maganda para sa atin. Mga Pilipino tayo, dapat nagtutulungan tayo. Hindi nagkakaganyan. Naniniwala kayo sa mga ganyan, rally-rally. Mga ano-ano nyong yan. Walang kasalanan si Marcos noon. Hindi niya ginusto yun. Yung mga nakatabi sa kanya, yun ang mga nagsusulsol.
Kaya nagkaganyan, nagkagulo-gulo. Pero ang mga Marcos, walang ano yan sa ano. Hindi nila ginusto yun. Napaka-bitter nyo naman. Sobra naman yan sila Etang na yan. At yaka yan sila Ernie. Si Ernie, ilang taon na yan. Kilala ko yan si Ernie Tanyada. Ano ba kayo? Nakikinig kayo sa mga yan. Tsaka yung isang nakulos na yan, Minares na yan. Ano ba yan? Kaya siya nagkaganon dahil nakihalo siya doon sa rally. Namumuno siya. Kaya siya nakulong. Natural, pakukulong ka. Kung di ka gago. Inutil ka. Ang pinaggagawa ninyo, hindi tama eh. Isasalin nyo pa ibang bansa. Mga European, sasalin nyo pa dyan sa mga gulo nyo. Kayo na lang ang magkagulo-gulo. Huwag nyo na isanin mga nandito sa ibang bansa sa Europe. Anong kinalaman ng mga European sa bansa natin? Para kayong mga tanga, mga bobo, mga wala kayong utak. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang mga sinabi. At sana naman tayo ay magising at huwag magpapabola sa kasinungalingan na pinalalaganap ng mga taong kunyaring may pagmamahal sa bayan. Pero ang katotohanan ay pansariling interes lang ang kanilang tunay na ipinaglalaban. At atin pong tandaan na hindi po matatakpan ng kasinungalingan ang katotohanan. Tama na ho ang pagbubulag-bulagan dahil ang katotohanan ay ang magpapalaya sa atin. At ito ang magiging hakbang sa inaasam nating pagunlad ng ating inang bayan. Ang ating inang bayan na matagal nang nalugmok dahil pinabayaan ng mga taong sakim sa kapangyarihan. And again, this is Master Judea.